What's up mga kapatid? So nagbabalik na naman si Boss Lucio para turuan kayo ng Streaming 101. Etong tutorial na to, good na good ito sa mga beginners. Lalong-lalo na hindi makapag-decide kung anong streaming equipment or streaming software ang gagamitin. So dito sa tutorial na to, step by step mga kapatid natin tuturuan ko kayo from the scratch. Okay, hanggang magkaroon kayo ng magandang settings, magandang layout para sa inyong live streaming. Lalong-lalo na sa mga nagla-live na mga mobile games. Okay, na mga Mobile Legends, Call of Duty, Pokemon Unite, anything mga kapatid natin basta laro sa mobile games. So po pwede ito sa mga Android and iOS device. So excited yun na? So tara, umpisahan na natin. So like what I said kanina, ito ay tuturuan ko kayo ng step by step. Maglalagay tayo dito ng mga animated overlay, high quality overlay. So Boss Lucio, saan ka ba kumukuha ng mga animated alerts, animated webcam overlay, animated stream overlay, anything mga kapatid natin? So dito sa video na to, lahat yan ituturo ko sa inyo. Even the widgets and alerts, lahat po tuturo ko sa inyo. And nasabi ko din mga kapatid natin na ang gagamitin nating software is Prism Live Studio. So bakit Prism Live Studio, Boss Lucio? Actually, the Prism Live Studio is one of the best streaming software ngayon talaga dahil meron itong all-in-one process mga kapatid. Meron siyang sariling mirroring app para sa ating mga smartphone. Yun yung isa talaga sa nagustuhan ko sa kanila. And mga kapatid, tuturuan ko rin kayo ng best settings dito sa Prism Live Studio para hindi kayo kahit papaano maka-experience ng mga lag or any issue mga kapatid. Pero bago ang lahat, naghahanap ka ba ng mga animated webcam overlays, animated stream design, anything mga kapatid na kailangan mo pagdating sa iyong streaming layout? Eh saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Own.tv. Own.tv is the one-stop shop mall para sa lahat ng mga content creators and streamers. So simple lang, once na may kailangan ka, search mo lang dito, overlay, and then type enter, lalabas ka sa window na ito. Makikita mo na dito ang iba't ibang mga themes, iba't ibang mga design na babagay sa iyong streaming layout. If you purchase, may option ka single or a package. But I must recommended choose the package para kumpleto ka na. Meron ka ng Twitch profile banner, YouTube banner, stream transition, stream overlay, webcam overlays, and syempre, ang alerts. Ang lahat ng yan, it's all animated. At ang maganda pa dyan, walang copyright yan. So it's copyright free. Ayos na ayos, di ba? Diyan ako kumukuha ng aking mga ginagamit pagdating sa stream design. So simple lang naman pumunta dyan mga kapatid. Lalabas yung link dyan sa screen, www.own.gg/boss_lucio. And once na bibili kayo guys, wag ninyong kakalimutan ito dahil meron akong 50% off. Grabe, 50% off yan guys. Just use code Lucio. Okay guys, automatic guys, kalahati ang presyo niyan. So balik tayo dito sa ating topic. Okay guys, the Prism Live Studio. So first mga kapatid, kailangan nyo munang i-download yung software ng Prism Live Studio. It's a Windows 10 64-bit. Okay guys, download and install to your PC. Once you install guys, log in your social media guys or kung ano man ang gusto nyong gamitin pang login. Pero guys, ginamit ko dyan Facebook. So once na okay na mga kapatid, ito po ang UI interface ng Prism Live Studio. So guys, if you want to use studio mode, click this. Magiging studio mode na siya guys. Okay, one for the edit window and then one for the feed window. This feed window mga kapatid, ito po yung nakikita sa ating live stream. This edit window guys, kayo lang po nakikita nito guys. And then kung may mga gusto kayong baguhin sa inyong live streaming guys, nang hindi nakikita ng mga audience niyo, ito po ang dapat ninyong gawin. To make it simple, turn off this is it. So I hope tapusin nyo to guys para wala po tayo masyadong tanong. And alam nyo na guys, para less yung ating problema. So first mga kapatid, punta natin ang settings ng Prism Live Studio. Punta natin dito ang visuals. And from the visuals mga kapatid, for the base canvas, okay, 1080p para sa ating monitor guys. Again, the canvas, it's your monitor guys or yung nakikita mo. And para sa output resolution, nakikita ng inyong mga audience. Okay guys, clear lang tayo dyan. Okay, ako 1080p, good na yan. Okay, click OK. So first mga kapatid natin, syempre kukunin natin yung ating smartphone. Okay, dito sa smartphone natin guys, syempre kailangan din natin i-download ang Prism Live Studio. So punta
lang tayo sa ating mga Google Play Store or App Store, mga kapatid. Search the Prism Live Studio. Once you search, mga kapatid, click install and then open. Once na na-open nyo na siya, mga kapatid natin, hihingi siya ng login information sa inyo. Again po, pwede po dyan ng mga social media or anything. But ako guys, Facebook yung aking ginamit. So once na connected na kayo guys, ayan na po yung ating Prism Live Studio guys. Balik muna tayo sa ating PC. So from your software sa PC, click tayo ng source, add tayo dito guys ng add source, and then click the Prism Mobile. Okay? So type natin dito Mobile Legends. So, okay. And now, lalabas po itong window na ito. Make sure na same yung kanilang Wi-Fi connection. Pwede rin naman tayong mag-USB connection pero coming soon pa lang siya. Pero I hope Prism Live Studio magkaroon na yan kasi sobrang helpful niyan sa mga streamers dito sa Pinas. So, from your application sa inyong phone, meron dito makita nyo video, photo. So, piliin nyo po yung connect. So, from connect guys, scan the QR code. So, scan lang natin yung QR code. So, dito sa screen mga kapatid, may lalabas po na camera and screen. Pero guys, ang pipiliin ko is screen. Click OK, connect, and now it's good na. Connected na po yung ating phone dito sa ating PC. So guys, punta tayo sa Mobile Legends. So guys, umaandar na po agad. Ganun lang po kasimple. So from resolution guys, hindi nyo na siya pwedeng i-edit. Audio and video guys, choose that para mapatid natin makuha or makapture ang audio nyo. So click OK, and then pwede nyo po siya dito i-crop. Hold Alt for the crafting para shortcut ng crafting guys. So pwede nyo siyang i-move ng ganyan. Hold Shift naman to stretch. So, sobrang linaw, di ba guys? So, next naman natin ang paglagay ng ating mga webcam. So, dito mga kapatid natin, syempre from the sources again, add source, click po yung webcam video capture device, click OK. Palitan po natin ito ng webcam. Click OK, and then choose the webcam na gagamitin ninyo. So ako guys, ito yung gagamitin ko. And then punta tayo sa resolution type mga kapatid. Make sure choose custom, maximize the resolution na meron kayo. So ako 4K yung aking webcam. And choose the highest FPS na meron tayo guys. And click OK. So guys, again, use the crafting mga kapatid. And that's it. So kung medyo maliwanag ang inyong webcam mga kapatid, napakadali lang yan. From the webcam guys, right click, add filters. And from filters mga kapatid, add tayo dito ng color correction. So from color correction guys, pwede tayo magbawas ng gamma, pwede tayo magbawas ng brightness, dagdag tayo ng contrast, dagdag tayo ng konting saturation, and that's it. So close, and dito na lang natin, and that's it. So next natin mga kapatid, dito na kayo kukuha ng mga stream layouts ninyo guys. The webcam overlay, stream layout, or anything mga kapatid. So ako guys, pinakita ko na sa inyo sa on.tv ako kumukuha. So ako mga kapatid natin, from the source guys, add tayo ng source. Piliin natin yung video or music guys. Yan, and then click OK. Boss Lucio, bakit video? Yes mga kapatid, kasi po lahat ng nadadownload sa on.tv, it's animated. So it convertible to video. So guys, lagay natin dito webcam overlay, click OK, and now choose loop, then browse files. Ito po yung file natin sa on.tv, choose webcam, piliin po natin dito yung aking webcam overlay, click OK, OK, and now move lang natin siya and isakto nyo lang. From your source mga kapatid, click your webcam overlay and hold control, click your webcam, right click, group selected items, rename it to camera para mapatid natin magkasama na po sila sa folder. Once na i-boom nyo po yung folder na camera, kasama na po yung webcam overlay ninyo guys. Okay? Para hindi na po kayo nahihirapan. Crop nyo na po yan guys or stretch mga kapatid, kasama nyo na po yung webcam overlay and then yung webcam. So once yung manual mga kapatid, click nyo lang po agad yung folder like this and then webcam overlay, pwede nyo na pong i-manual ulit yung pag-ayos nyan. So next naman natin mga kapatid, dito na tayo maglalagay ng mga widgets or alerts mga kapatid na dinownload ko rin also sa on.tv pero ginamitan ko po ng cross-platform para gumana siya. So ang ginamit ko dito guys is Streamlabs. So from Streamlabs, punta lang kayo sa inyong mga widgets. Guys, ayan lang po, ang dami pong pwedeng pagpilian, chatbox, event list, etc. So guys, punta muna natin yung alert box. So meron na po ako dito guys, ayan na po nagawa ko. Lahat po ng alerts na nandito guys is galing sa on.tv. So click copy and then balik sa Prism Live Studio. So from source, add po tayo ulit dito ng web or the browser. Click OK, lagay po natin dito Streamlabs alert. Okay, paste here. Okay, put lang natin somewhere. So ngayon mga kapatid, ganito ang ginagawa ko para malaman ko kung gumagana ba yung alerts na nilagay ko. So minimize the Prism Live Studio, minimize the Streamlabs, or kung meron kayong dual monitor guys, mas maganda. So from this, so try natin, mag-test follow tayo. So that's it guys, gumagana na po yung alerts ko mga kapatid, and nakita nyo yung alerts ko guys, kakaiba kasi nga sa on.tv yan. So test share.
So guys, ayun na po, iba-iba yung aking mga alerts, test stars. Okay, that's it. Yes. So next naman natin, add pa tayo ng widgets guys. So lagay tayo ng event list. So from the event list guys, automatic guys, pwede nyong palit-palitan niya. Nasa sa inyo kung anong kulay ang gusto ninyong gamitin mga kapatid. Pwede nyo pong palitan dito. Yan, ako ay choose this. Once you okay, save settings and then click copy and then balik sa Prism Live Studio. From the Prism Live Studio, right click, add, web again. Type here, stream Labs event list. Yan, para hindi po kayo nalilito guys, lagyan nyo lagi ng name. So paste and then that's it. Wait a little bit guys, lalabas po yan sa ibabaw and ayan na nga po. So pwesto lang natin sila. Hold shift guys and that's it. So now everything is fine, everything is okay guys. Nakasetup na po yung ating first scene guys. Okay, this next is medyo advanced. Para ito sa mga streamer na gusto magpalit ng scene, meron kayong mga highlights na video na nagawa ninyo, pwede kayong maglagay dito. From your Prism Live Studio, rename it the scene mga patid. This is a playing scene. Now, right-click this, click copy, and then rename it to lobby scene. Click OK. And now you have a different scene guys. So wala kayong napapansin na nagbabago kasi guys wala pa tayong pinapalitan. So this part mga kapatid, makinig mabuti. Okay? So the lobby scene is your playing scene mga kapatid. And then the lobby is if you want to play highlights or any videos. So wag na po ninyong gagalawin ang inyong playing scene. Punta tayo dito sa lobby scene. And dito tayo sa lobby scene magbabago. From your lobby scene, i-hide na po natin dito yung ating webcam overlay. And our webcam mga kapatid ay medyo mas malaki like this, and also this event list guys, wala na rin po siya dito sa ating lobby scene. And our ML or our Mobile Legends mga kapatid, it's maliit lang, so place nyo lang po na ganyan. And from your source mga kapatid, add po tayo ulit ng video. So click video, and then this Mobile Legend highlights, click OK. And then find your highlights mga kapatid. Kung nasaan nakalagay yung inyong mga edited highlights. Me example of this. So now pagtapos na kayong ayusin yung lobby scene guys, dito nyo na mapapansin yung pinagkaiba. So click the playing scene mga kapatid, mapupunta kayo sa inyong playing scene. And then lobby scene mga kapatid, mapupunta kayo sa inyong mga highlights guys, everything. So guys, para magkaroon niya ng mga transition guys, click this logo and then choose this. So switch to scene mga kapatid, pwede kayong mag-add dito guys ng stinger or fade to color Luma wipe guys, but ako I must use the Luma wipe. And then click OK. Horizontal or curtain guys, pwede, nasa sa inyo, iba-iba yung pwede ninyong pagpilian. Click OK and then OK. Now try this. Wow, di ba? So, mas maganda na. Meron ka na mga switching transition. So, ngayon mga kapatid, okay na ang lahat. So, pupunta naman tayo sa settings ng inyong mga Prism Live Studio para diretso na sa inyong live streaming. So, from your Prism Live Studio, makikita nyo po dito sa ibabaw, may tatlong tuldok. Click nyo lang po yung on. And click nyo po itong edit. So from here guys, dito na po natin mapapalitan yan. So paano nyo makita ang inyong stream key? So from your creator dashboard mga kapatid, dito nyo po isi-setup yan. So setup live streaming. Make sure meron kayong page gaming page. So click select, go live. From the title kayo na bahala guys. Okay, test live. Okay, so lagay mo Mobile Legends. So guys, now you see the stream key here. Click copy and now back to the Prism Live Studio. Click save and now punta tayo sa settings. So from the settings, choose output. And now dito sa output guys, from the downscale filter, if you have a graphics card mga kapatid natin, mas magandang mataas yung downscale filter. Pero kung meron kayong graphics card pero mababa lang naman din siya, choose the downscale filter na 16 lang. So ako mga kapatid, I have a 3060, so I must choose the Lansco. So guys, from our FPS guys, so pag partner ka po, pwede kang mag 60 FPS, but if you level up guys, choose the 30 FPS. From the output mode mga kapatid, choose the advanced. From here, I have a GPU guys or graphics card, choose the NVENC mga kapatid. And for the rate controls, choose the CBR or the constant bitrate. And for the bitrate mga kapatid, I'm using a 1080p. So for your reference mga kapatid natin, 1080p resolution 60 FPS is good to 4,000 to 6,000 bitrate. For the 720p naman guys na 60 FPS, good na po ang 3,000 to 4,000 bitrate. But if you choose the 30 FPS on the 720p resolution guys, good na po ang 2,500 to 3,000 bitrate. Okay, paano kayo malito? So guys, 1080p, 6,000 bitrate, keyframe interval, this is important guys. Choose 2
preset mga kapatid, I have a high quality PC guys, so max quality. And for the max bitrate mga kapatid, choose 1. So click apply and then okay. So once it's done mga kapatid, click go live and watch your creator dashboard. So now mga kapatid, we're connecting live video. So we're live, we're ready to go. But before you click the go live on your creator dashboard, check the gaming here. Down a little bit mga kapatid. Look at the stream metrics dito guys. Okay, look at here mga kapatid natin. It's all good. It's one line mga kapatid natin. Pag yan ay one line mga kapatid, ibig sabihin, sure na sure ako na malinaw ang inyong live streaming. Kung pag okay na, click live. That's it. So, ganun lang po kadali gamitin ng Prism Live Studio. Actually, mga kapatid, napakaraming features ng Prism Live Studio. You can check this video, mga kapatid natin. Pinakita ko po dito lahat ng mga features, guys, ng Prism Live Studio. The filter effect, guys. The motion blur effect, mga kapatid. Ang ganda po ng mga filters ng Prism Live Studio. Grabe. Bukod kay OBS, love ko rin talaga si Prism Live Studio. Guys, important po doon sa lahat, it's yung last part. Okay? The settings part, mga kapatid. Kahit po kagano kaganda ang inyong PC, kahit gaano po kaganda ang inyong streaming layout and everything, you have a high-end camera, high-end phone, etc. guys, lahat high-end. But if your streaming software settings is wrong, it's all down lahat guys. Baksak po talaga yan. So mga kapatid natin, sana natulungan kayo ng video na to. Syempre mga kapatid natin, kung gusto nyo pa po makakita ng ganyang mga content at lumawak ang inyong kaalaman pagdating sa streaming and technology, don't forget to like, share, and comment, and subscribe at sumalita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. So again mga kapatid, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!